So ayan po mga kabayan, bago kami aalis at babalik ng Pampanga po mga kabayan, kasi talagang isang gabi lang kami dito, kumuha lang ng damit, sinilip namin ulit si Kuya Oming. So bago kami aalis mga kabayan, nagdala kami ng ulam niya. Chinek din po namin mga kabayan kung may bigas pa siya, so marami pa daw sabi ni Kuya Oming. Then ganun pa man ay kahit marami siyang bigas, so magdagdag tayo ulit. Hindi po namin may bigyan ng isang sako po mga. And then ganito pa yung tirahan niya. Sa kanila siguro kapag maayos na yung bahay kubo niya, so doon natin magbigay. Ito lang muna, pa 5 kilo po mga kabayan. No, mayroon pa siya dyan, pero dagdagan na lang namin Kuya Oming ha. Itago mo na lang ha. Itabi mo na lang, just in case na matagalan yung punta namin dito, at least sigurado na meron siyang makakain po mga kabayan. So lutuan namin bago alis at pakainin natin si Kuya Oming. May dala kaming gustong-gusto niya mga kabayan, yung inihaw na bangus po mga kabayan. Yung isa kainin, yung isa pwedeng gulay dyan kasi may mga nakikita naman akong malunggay dyan at magaling naman to maghanap mga kabayan ng mga pagkain dyan, ng mga dahon-dahon. Kaya ito, magpaparingas muna si Kuya Oming po mga kabayan para magsayang siya ng kanin, and then magparingas din tayo para mag-ihaw tayo ng isda. Sige Kuya Oming. Yan. Marami nakatambak si Kuya Oming mga kabayan ng mga ipil-ipil na mga maliliit, mga pulot-pulot niya. Kasi alam niya tag-ulan na, kaya nagtambak din siya ng pangparingas dyan at panggatong niya mga kabayan. Yun nga lang, pag lumakas yung ulan dyan, Kuya Oming, tataas yung tubig, mabasa. Dapat dito nyo po banda inilagay sa itaas, Kuya Oming, para hindi mabasa yung mga kahoy mo dyan. Ha, Kuya Oming? Bakit ano nangyari sa pantalon niyo po, Kuya Oming? Bakit puro pintura? Nagpintura kayo? Hinagi sa'yo? Binigay sa'yo yung ganyan na? Oh, siguro ang may-ari niyan karpintero or pintor. Hinagis daw sa kanya mga kabayan. May design. So at least ngayon mga kabayan, si Kuya Oming ay panatag na yung isipan niya, nakapag-desisyon na siya. Pati ako mga kabayan ay nakapag-decide na rin ako na hindi na ako mag-iisip kung saan ba talaga gusto ni Kuya Oming po mga kabayan. Okay na, nag-decide na siya mga kabayan. Kaya tuloy ang bahay kubo ni Kuya Oming, no, doon sa lupa ni Tatay Glenn and Nanay Yolanda. Tuloy po mga kabayan. Kaya doon sa ating mapagmahal na very generous sponsors po mga kabayan, ay supportan po natin yung kubo ni Kuya Oming po, dahil matuloy na po, nagdesisyon na po si Kuya Oming, panatag na siya dyan, at pati tayo mga kabayan ay panatag na rin, no. Hindi natin mag-iisip kung saan, baka wala nang mga katanungan, kumbaga, Lori, baka mamaya ay hindi magustuhan ni Kuya Oming. Lori, baka mamaya ay aalis si Kuya Oming dyan. Lori, baka mamaya hindi magtatagal si Kuya Oming kasi sanay si Kuya Oming na mag-isa. Oh, lahat naman yon ay tama. May point sila mga kabayan. Kasi nakikita naman nila kung anong buhay ni Kuya Oming dito. Kaya yung mga katanungan natin ngayon mga kabayan na baka ganito, baka ganyan, no, ay nasagot na rin ni Kuya Oming, no, at ikatutuwa ng ating mga viewers at sponsors
yung pinili na kung saan titira si Kuya Oming po mga kabayan. Kaya salamat po doon sa nakapagbigay na ng ating mga sponsors, no? Isa, dalawa or tatlo po mga kabayan, hindi ko pa ma-mention ngayon, hindi ko dala yung listan, baka mamali tayo, no? Double check ko pa. And then syempre manawagan pa tayo dahil yung karpintero natin ay taga Pampanga pa, no? Sila lang kasi yung ating pwedeng mahugot kasi very stressful din po mga kabayan. Gaya ng sinabi ko, ang pagpapabahay po, stress ka sa materials, stress ka sa gagawa, no? And then everything, may stress ka mga kabayan. Too much stressful ang pagpagawa ng bahay po mga kabayan. Hindi po siya biro, no? Hindi minsan naka-advance na, hindi sisipot, yung mga ganong bagay, no? And then nagtrabaho sa'yo, may trabaho din pala sa iba, pero naka-CA na sa'yo yung mga ganyan. Kaya ngayon, yung karpintero ko mga kabayan, no? Sila ni Kuya Joel, sila ni Kuya Tad, no? Kuya Ted ay hindi ako na-stress. Hindi ako na-stress yung mga chocolate mga kabayan. Hindi ako na-stress dahil madaling kausap, no? At mabilis gumawa po mga kabayan. Kaya sunduin ko talaga. Sunduin ko once na dito na naman sila natili dahil nakapag-desisyon na nga po si Kuya Oming na dito niya gustong tumira lang mga kabayan. Nakita naman natin dyan, di ba? Yung harapan niya, nilinis niya, ang taas-taas niyan. No, ang haba-haba, laki-laki niya mga kabayan, nilinis niya dahil punong-puno yan ng masukal na dyan yung dating taniman niya. Pero parang ayaw niyang maiwan na alam naman niya may balita sa kanya na maganda at maraming magkukup. Pero sadyang nanatili pa rin yung isipan niya mga kabayan na mamimiss niya itong lugar. Kaya comfort zone niya to. Kahit sabihin natin ganyan yung itsura ng bahay niya. No, pero ito na siya eh. Ito na yung nakasanayan niya eh. Magti siya dito kasi nga wala siyang kasama. Peaceful siya dito mga kabayan, no? Peaceful siya dito. Wala siyang kasama, walang tatawag sa kanya, walang mag-uutos, walang gigising anytime, bahala, lalabas siya sa gusto niya at ayaw sa gusto niya, bahala siya, no? So ganyan po, iba ang diferensya, no? Unlike pag meron siyang magkupkop or may amo or may titirahan, siyempre makikisama siya in everything. Okay, magsalang na po kayo ng bigas. So ayan, magsasaing muna si Kuya Oming po mga kabayan. Sabi ko, magsaing na siya hanggang mamayang hapon para hindi na siya mahirapan. Lagyan na ng bigas, Kuya. Punong-puno to ng gamit nung nakaraan dito po mga kabayan, no? Marami nakakalat dito. Ngayon, inayos na niya pati yung higaan niya mga kabayan kahit papaano ay ginawa niya ng tabing-tabing. Ayan po. Imagine na kung malakas ang ulan, talagang kaya minsan pag pumupunta ako dito, basa yung kumot niya, basa yung higaan and everything. Kasi ganyan lang. E di balit at Kuya Oming, malapit na, very very soon ay magkakaroon ka na ng maayos-ayos na tirahan or higaan. So ganyan po ang sistema ni Kuya Oming mga kabayan, no? Wala na. Kapag oras ng tag-ulan po mga kabayan. So ayan po mga kabayan, isasalang na po ni Kuya Oming yung kanyang kanin para sa tanghalian po mga kabayan. Habang siya ay magsasaing, mag-ihaw din ng bangus.
Ganyan kaliliit yung mga panggatong ni Kuya Oming. Yan din po kaliliit yung mga ginagawa niyang bahay. Ayan o, nakita niyo naman. Oh. Ayan. Ganyan din kaliliit yung mga ginawa niyang bahay, mga kabayan, by kubo. Oh. Halos kang sa laki ng mga daliri ng sanggol. Pero nabuo niya, mga kabayan. So yan, tinutulungan na ni Makoy, mga kabayan, para mabilis. So ganyan po kasimple ang magtatay dito na nanirahan po, mga kabayan. Kawawa naman po sila. No. Sabi nila, madam, pag ako daw kausap ni Kuya Oming, sumasagot. Pag sayo daw, hindi, nahihiya. Oh. Magtatay nga talaga kayong dalawa. Nahihiya sa bisita, pero pag ang magtatay kwentuhan, no, sumasagot si Kuya Oming. Nahihiya kayo sa akin, Kuya Oming? Ha? Ba't mahihiya kayo? Ang tagal-tagal na natin magkakilala. Kulang na lang magkatabi tayo, matulog sa isang bahay. Mahihiya pa kayo. Huwag kayong mahihiya sa akin, Kuya Oming. Ha? Pag ako kausap nyo, malimit na kayo magsalita. Pag yung dalawa kausap nyo, nagdadaldal naman kayo, huwag kayong mahiya. Ha, Kuya Oming? Ay, salamat. Finally, nag-decide na si Kuya Oming. Hindi na ako mag-aantay ng 3 months. Diyos ko, po, 3 months akong pinaantay ni Kuya Oming. Pero sabi ko na nga po, mga kabayan, no? Yung 3 months na yun, mapaikli yun. Lalong-lalo na sa daming magandang offers. No? O, diba? Wala pang isang buwan, mga kabayan, nakapag-decide na si Kuya Oming. For ilang days lang, mga kabayan, nakapag-decide na siya. O, hindi ako nagkamali. Talaga, magbabago yan. No? Nabigla lang si Kuya Oming. Kaya nasabi niya yung 3 months muna niya pag-isipan bago siya makapag-decide. Nabigla lang po yun sa magagandang balita na dala-dala natin. O, siyempre, napag-isip-isipan na niya na maganda yung offer. Hindi kayo marunong mag-Ilocano, kuya, di ba? Hindi kayo marunong mag-Ilocano po? Hindi. Tagalog talaga kayo? Priyas kami ni Kuya Oming. Tagalog ang gamit na salita. Kahit matagal na rin siya sa Pangasinan, Tagalog pa rin yung gamit niya. Saan po kayo pinanganak? Sa Manila po? Nasana po yung itak na binigay namin sa inyo? Tinago nyo? May itak kami binigay sa kanya, mga kabayan. Tinago pala niya. Para dito si Tatay Ronnie, masinop. Yung mga binibigay sa kanya, tinatago nila. Parang ayaw gamitin. Itabi nyo po to, Kuya Oming. Tabi nyo po tong bigas. Talian nyo po. Ano ba to? O dito nyo ilagay para hindi maano ng RET. Or hindi mabasa ng ulan. Talian nyo po. Nandyan yung tali. Para hindi matapon. Nasaan yung tali, Kuya? Nandyan sa loob po yung tali, Kuya Oming. Nandyan po sa loob. Ayan. Yan, tali nyo po.
So ito yung sinasabi ko mga kabayan ba, na halimbawa lang, no, kung doon siya sa mga gustong magkup-kup sa kanya, 'di ba? Baka ang ina-anticipate at expected ng magkup-kup ay makapagtrabaho ng maayos, kayang gampanan yung magiging obligasyon niya, magiging trabaho niya doon. No, paano pag hindi po magampanan ni Kuya Oming, no? At mapagsabihan, kumbaga, siyempre, hindi naman din pwedeng hindi mo papagsabihan. Siyempre, turuan mo, pagsabihan mo para matuto, kumbaga. Paano yung expectation na hindi maibigay ni Kuya Oming doon sa magkup-kup sa kanya, lalong-lalo na doon sa farm po, no? Normally, siyempre, kaya nga kinupkop para kahit paano ay may magbantay, may mag-alaga, may kikilos. So, mga ganyan, kumbaga. Yun yung mga bagay-bagay po mga kabayan na i-consider din po natin, no? Mga disadvantages, mga advantages, para at least makita natin yung bawat anggulong mga kabayan. Ang katulad niyan, kaya nga hindi nagtagal si Kuya Oming doon sa mga kapatid niya. Although mayroong kapatid si Kuya Oming dito mga kabayan, kapatid kaanak. No, hindi naman siguro siya pinapalayas, no? May tirahan naman. Kailan siguro pinili ni Kuya Oming na umalis sa poder ng mga kaanak or kapatid kasi mas gusto niya na walang pakisamahan or walang magdadaldal or walang magagalit sa kanya, walang pupuna kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Yung mga ganyan ba? May taong ganyan na masakit sa tainga nila na kapag turuan mo or punain mo, turuan mo, sigawan mo, utusan mo ng yung mga ganun, may mga taong ganyan. Kaya si Kuya Oming mas pinili niyang manatili mag-isa dito sa bahay kubo niya. Buti na lang po mga kabayan, nandito yung anak dumating ngayon at tinulungan siya, no? Kasi alam naman niya, no? Siguro napag-isip-isipan niya, punta muna ako doon kasi may naamoy na usok na may ihawi na isda kaya pumunta muna makikikain. Hindi naman magkalayo madam, di ba? Oh yeah. Hindi naman kayo magkalayo ng mukha ni Kuya Oming kaya talagang Kamalan. mag-aama nga kayong dalawa. Kuya Oming! Anong pangalan ng panganay na anak nyo? Anong pangalan niya? Ha? Ha? Patay na daw. Ito, bunso nyo. Ito. Bunso to? Ha? Napasmile na lang si Kuya Oming. Ayan, so kahit minsan po mga ka-MJ hindi alam ni Madam Lori pag bumisita kami kayo dito kay Kuya Oming, siyempre binibigyan din namin. Siyempre kahit hindi sabihin ni Madam, alam na namin. Bigas, pagkain at pera. Siyempre parang kapatid na natin si Kuya Oming kasi alam natin yung niya ba, yung buhay niya na dinadanas, sobrang hirap. Kaya masaya tayo na mapapatayo na siya ng kubo. Kasi ang hirap po kumilos dito, lalo na sila matatangkad. Kami nga na pandak lang, nahihirapan nga. So kapag may bago na siyang kubo, no, maginhawa na yung puso ni Kuya Oming. Kaya kahit hindi man siya ganong nakakapagsalita, tayo mismo ramdam natin yung pasasalamat at yung saya ni Kuya Oming. Lalo na kapag natapos na. Kaya maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo. And yung offer tree po kasi mga kabayan na Barangay San Bartolome po mga kabayan ay magpapaabot din po siya ng cash para dagdag sa pagpapagawa sa bahay kubo ni Kuya Oming po mga kabayan, no? Magpapadala po siya. Bukod doon sa in-offer niya na lupa or kubo na mapagpatayuan doon sa barangay, no, doon sa lupa niya mga kabayan, bukod doon, magbibigay din po siya ng cash para pangdagdag dito sa bahay kubo ni Kuya Oming kung saan dito sa offer 1 na magtatayo tayo. Kasi sabi niya kung hindi mamatuloy sa kanya, kung sakaling
iba ang pipiliin ni Kuya Oming na mapatayuan sa bahay kubo niya, willing pa rin po siya magbigay ng cash para pangdagdag sa ipapagawa ng bahay kubo ni Kuya Oming. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, no? Hindi ko pa mabanggit yung pangalan nyo kasi yung iba kasi silent sponsor, anonymous, yung mga ganyan, no? Yung lugar lang ang pwedeng banggitin, kaya binanggit ko lang yung taga Bulacan, salamat, at taga yung taga US, no? Ay taga dito sa taga San Bartolome po, mga kabayan, na willing tumulong dito sa bahay kubo ni Kuya Oming. And salamat din po doon sa nagbigay na hawak ko na po, mga kabayan. Salamat po sa agarang aksyon na tinulungan natin si Kuya Oming na nagbigay po kayo para sa kanyang bahay kubo. Salamat, highly appreciated po. At sa iba pang gustong magpahabol, no problem, kasi hindi pa naman po naumpisahan at hindi pa sapat yung pera. We will see pa, no? Alam naman po natin kahit bahay kubo lang tulad kay Nanay Antonina ay umaabot din po ng kay laki-laki po, mga kabayan, kasi wala nang mura ngayong materyales. Kahit sabihin mo kukulamber po, mga kabayan, nako. Plus syempre karpintero natin ay may mga arawan yan, no? May mga bonuses yan, may mga groceries yan, bonuses and everything binibigay ko kasi syempre, no, sila lang po yung kaagad na makasaklulo sa atin, mabilis kumilos, no, madaling kausapin, hirap din sa buhay. Kaya syempre, pag sa akin, mga mga karpintero ko, maunat man or makulot man, basta karpintero ko po, mga kabayan, hindi pwedeng wala silang mga bonuses. Lahat po yan, no? Katulad nga kay Mami D, mga kabayan, nung pinagawa po yung bahay ni Mami D, matik po yun. Lahat ng gumawa ng bahay ni Mami D ay bonus nila 5,000 each. So ganyan po ang ginagawa ko. Tip, bonuses, pagkain, hindi ko sila tinitipid sa pagkain, sa ulam, pag habang pinapagawa, bigay ko. Kasi paano sila makakilos ng mabilis kung gutom, kung hindi sapat yung kinakain nila, no? Merienda, pati yusi binibigay ko pa, mga kabayan. Ganyan tayo, no? Behind or on camera po, mga kabayan, yung ginagawa natin sa mga karpintero natin, no? Sa mga nakapalibot sa akin, mga kabayan, walang tipid-tipid, kain, no? Basta meron, kain, pag wala, pasensya. Pag meron, kain, pag wala, pasensya. Ganun po ako, mga kabayan. Pag meron ginagawa, walang libre. Lahat po yan may bayad yan. Lahat yan. Kahit sabihin mong bayanihan, pero still, meron yan. Hindi pwedeng wala. Hindi sila uuwi ng luhaan, mga kabayan. May bigas, may pagkain, no, may ulam, may cash. So, ganyan po, mga kabayan. So, ayan po, mga kabayan. Ilalagay na po ni Kuya Oming ang isda. O, ilagay nyo na po, Kuya Oming. May apoy na. Pwede na po yan para hindi masyadong masunog. Ito na po yung isda. Yan, malinis na po yan. Yan. Yan ang ulam ni Kuya Oming. Kuya Oming, pag naluto po yan, yung isa niyan, bukas ay lagyan ng malunggay, ha. Magsabaw kayo, ha. Ha? May mga kangkong dyan or dahon-dahon. Pwede nyo po yung ito may kamatis dito, tapos may sibuyas. Oh, marunong naman kayo, magaling naman kayo dumiskarte eh. Kaya diskartean nyo na lang yan para may sabaw kayo bukas. Iusog nyo po konti doon, Kuya Oming. Huwag nyo po lagyan ng papel para hindi masunog. O, diba? Meron ng uulamis, Kuya Oming, mamaya. Nilagyan pa talaga ni Kuya Oming ng asin, pinatungan ng asin.
So ayan po mga kabayan, dahil masaya na tayo mga kabayan, no, na meron nag-offer ng lupa, tapos meron din mga sponsors para dun sa Bahay Kubo. Maliwalas na mukha ni Kuya Oming, pati tayong lahat masaya. So sasayaw kami ni Kuya Oming dahil masaya tayong lahat. Kuya Oming, spaghetti pap. Ang gaya niyo po yung kamay ko, ganun. Spaghetti, ganun po. Spaghetti pababa. Ganun, pababa ng pababa. O, ito yun na. Ganun Kuya Oming. Spaghetti, kasi masaya tayo dahil may bahay na tayo. O, spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Spaghetti pataas. Pataas ng pataas. O, sayaw. Ding dang ding da ding da ding da ding. Ganun kami, Kuya Oming. Kasi masaya na tayo, may bahay na eh. O, ganyan kami. Ding dang ding da ding da ding dang ding. O ganun kamay, o ganun, ganun. Yan, ding dang ding da. Mahiyain. Okay, kamay. Ding ding. O, Exercise tayo, exercise na lang. 1, 2, o ganun. Itaas mo yung paa mo. 1, 2, para lumakas. 3, 4, o 8, 8. Ganun, nilagay dito kamay. O ganun. 1, 2, 3, 4. May ayos Kuya Oming. So ayan, nagsandok na ng kaning si Kuya Oming kasi almost done na po yung kanyang masarap na inihaw na bangos. Ang sarap niya, lalo na pag mainit-init tapos may sausawan. Yan ang gusto ko. So ayan, luto na po ang yummy na bangus ni Kuya Oming. Siyempre kakain na siya mga kabayan bago kami alis para tiyak na makakain ng maayos si Kuya Oming. O sige po Kuya Oming, kain na po kayo. Sarap, mainit yung kanin, mainit yung ulam, tapos inihaw pa. May sausawan, aray. Ulam po, Kuya Oming, ulam. Ganyan talaga pag kumain si Kuya Oming mga kabayan. Kung may sabaw-sabaw, kung gulay-gulay. Ang ulam ipahuli, papakin, yung ganun. Sarap. Isda kayo. Marami isda, wala kayong kaagaw. Saan po, matinig kayo. Maraming tinig yan. Kain po tayo mga kababayan. Sabayan po natin si Kuya Oming. Mamayang hapon, maghanap kayo ng dahon ha. Magsabaw kayo Kuya Oming. May kamatis dyan sa kasibuyas ha. Para may sabaw kayo. Para ibang putahe naman. Kahit sabihin mong isda pa din, at least may sabaw. So ayan po mga kabayan. Tapos ni Kuya Oming. O diba? Sarap ng kain ni Kuya Oming basta may ulam po mga kabayan. Talagang mag-aana pa kumain si Kuya Oming mga kabayan. Yun yung importante, no?
Kailangan yung gana ng kain natin hindi nawawala. Tapos na po. Ang tipid nyo talaga sa ulam. Iligpit nyo po ng maayos yung ano nyo ha. Yung ulam nyo po ha. Kailangan ilagay nyo po sa kaldero. Tapos isabit nyo po. Okay, so yun po yung ating update sa buhay ni Kuya Oming po mga kabayan. Pakiabang-abangan nyo lang po. No, please, konting unawa po sa ginagawa po natin sa mga pabahay natin ngayon dahil napakalayo. And then, lagari tayo sa biyahe araw-araw mga kabayan, Pangasinan, Pampanga, Kabundukan, and everything. No, hindi lang naman tayo nakabase doon sa view deck po mga kabayan, no. Magkakaiba po ang mga barangay, magkakaiba po ang kabundukan na pinupuntahan po natin. Kaya lagari tayo ngayon sa biyahe natin mga kabayan. Pakiantay-antay lang po. Soon, tapusin ko lang po kay Tatay Ronnie and then i-next po natin kay Kuya Oming po mga kabayan. So hanggang dito na lang po. See you soon and manood. Please huwag magsawang manood without skipping ads po mga kabayan. At syempre samahan na rin po natin ng like and shares. At maraming salamat din po sa ating mga mapagmahal na very generous sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, at sa lahat ng nagmahal sa aking munting adikain. Maraming salamat sa ating lahat. Bye! Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.